ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Anong nangyari? Okay, doon kahapon kasi may lumabas na video. Oo. Itong si VP Sara. Sinabi niya hindi siya Bratanela. Bratinela. Di ba? Hindi siya Brat. Kasi, sinabihan siya before, may nauna kasi nagsabi sa kanya na siya ay nag-aastang entitled brat ni Congressman Joel Chua. Aha. Ito ay patungkol dun sa unang hearing ng OVP kung saan na I will forgo the opportunity to defend the budget, di ba? In the form of a question and answer. Yes. So, lumalabas kasi doon, partner, ayaw niyang sumagot talaga. Na kung tutusin, kung may galit ka man sa mga dyan, sa mga tao dyan sa house, huwag mong idama yung taong bayan. Di ba? Oo. Yung mga paliwanag mo tungkol sa mga ginastos mo, obligasyon na, karapatan namin malaman, yes. Because public official, public funds, diba, Attorney Claire? Ito si VP Sara, mahilig to sa ganito di ba? Natatandaan mo nung may binanggit siya about the designated survivor? Remember? Yeah, Attorney, maugong Tapos yan. Sinabi niyang, Tapos sinabi niya, kung hindi niyo naintindihan sa una, I don't owe you any explanation. Medyo Ganon siya. Oo. Diba? Kung tutusin, sabi ko nga, mga kayubi at partner, yung panahon na yung tatay niya, di ba nagkaroon ng pag-aaway Itong at that time, Mayor Sara Duterte at saka si House Speaker Pantaleon Alvarez. Remember that? Oo. At Attorney, while you're talking po, pinapakita sa digital natin yung... Yung una Yan ba yung una? Yung unang, kasi may second verse, may second part na Na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako. Simpleng tao siya. So, with that, ibabato natin din doon sa sinabi ni VP Sara kung ano yung sinabi ni Elizalde Co. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ng bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? So with that, as a partner, nung nilabas niya itong unang video niya, yung first part, meron akong feeling na hindi siya a-attend. Yung hearing. Kasi, kung magsasalita siya at mag-explain siya, hindi na siya magpapa-interview. I would like to inform the body that we are in receipt of a letter dated 10 September 2024. And I will read the letter. It is addressed to the Speaker. Dear Speaker Romualdez, the Office of the Vice President
has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on 27 August 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the coming year. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Notably, there is no categorical mention in the letter as to whether the Vice President intends to attend the hearing or not, and so we extended courtesy to her office by waiting for 1 hour. Okay? So lumalabas talaga dito, partner. Iiwasan niya yung house para matanong siya patungkol dito dahil mukha siyang walang maisasagot. Oo. Mukhang wala siya masasagot. Lalo na siya madidiin at madidiin. At yun nga, iniiwas attorney. Hindi niya masagot. Umiiwas di ba? Umiiwas siya. Oo. Na kung tutusin, alam mo, kung ikaw na may malinis at wala kang tinatago, matapang ka. Matapang kang sasagot. Ano, ito ha, example ko na lang. Example ko na lang. Itong si yung sa Comelec. Okay? Sa Comelec. Si chairman. Diba? Diba? Binato siya. Binato siya ng mga anomalya. Diba? Binato siya ng anomalya. Tapos, sino sumagot? Di ba siya? Personal niyang hinarap. Sabi niya, ako pa nagpa-imbestiga. Di ba? Ako pa ang nagpa-imbestiga. Ako nagpa-imbestiga. Yung mga bank account na yan, yung iba rito, hindi existing. Tapos tinanong ko yung bank account na yan, hindi akin yan. Or, yung sa ibang bansa, hindi pa ako nakakapunta sa US. Wala akong visa ng US. Garcia says that based on their research, a foreign entity named Jaleo Consulting LLC, registered in Florida, USA, carried out the offshore bank transactions. Jaleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan. Sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng COMELEC. This is direct intervention sa eleksyon ng Pilipinas ng isang foreign entity. Bawal na bawal po yan. Garcia adds that a certain Jose A. Herrera, who owned Jaleo Consulting, was connected with Albatross Technologies Corporation. Ang may-ari po ng company na yan, na Jaleo, ay isang nagngangalang Jose A. Herrera. Hindi po sa Filipino. Si Jose A. Herrera ay director din ng Albatross Technologies Corporation. Albatross Technologies Corporation. So, ibig sabihin, connected din pala siya dyan. So, in other words, kung matapang ka at kung malinis ka, ikaw yung at wala kang ibang itatago, hindi mo kailangan hindi mo kailangang matakot, mainis, tapos ilihis yung kwento. Kasi ang topic ngayon is budget. Di ba? Ang topic ngayon ay budget. Budget ng OVP. Office of the Vice President, yes. Wag natin pag-usapan kung ano yung naging problema mo sa kanila. Ang kailangan namin matinig kung ano yung paliwanag mo tungkol sa 125 million pesos na ginastos mo in 11 days. Yun nga ang Attorney Claire hindi maipaliwanag So, yun lang. 125 million lang yun. Partner. Mas malaki na hawakan niya nung panahon siya ay mayor. Diba? Imagine mo ha, ito. 125 million pesos lang ang hiningi niya at nirequest niya kay Pangulong Marcos, kay PBBM. Samantalang nung panahon niya, diba, nung panahon niyang mayor siya, 460 million pesos meron siyang confidential funds. In a year. Sa isang taon, 4 na taon siya nagkaroon ng 460 million pesos. Laki, no? So, ang tanong, na-report mo ba yan na maayos? Diba? Na-report mo ba yan na maayos? Bakit? Sa tinagal-tagal mo ng mayor, 6 na taon ka rin may confidential funds. Paano mo ino-audit to? Paano mo nire-report to? Paano mo nire-liquidate ito? Diba? Bakit? Partner. Kasi lumalabas, nung nagpasa siya, niliquidate niya, nireport niya sa COA, diba, na notice of disallowance pa siya. Yun, pero alam mo, attorney, yung sinasabi mo kanina yung part 1, but dun sa part 2,
ang tila isa daw umano ito, isa ito sa naging dahilan ng kung bakit siya umalis sa pagiging DepEd Secretary is itong budget, Attorney Claire. Simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Oo. Oo, pero dapat masimulan, yan ba? First part, yan ba? Playing na po. Okay, ito po, pakinggan po natin. Pakinggan natin, okay. Okay na? Ayan. Tapos, pag magko-comment ako, i-pause. Okay. Okay? So, kailangan natin kasi makita kung saan ito nanggaling. Di ba? Kung saan nagsimula ito. So, tingnan natin, meron bang basihan? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman natin pwedeng pwedeng nangyayari yung mga sinusumbo ngayon ni VP Sara. Di ba? Pwede naman mangyari yun eh. Kaya lang, ba't ngayon ka lang pumipiyok? Halatang-halata, Attorney Claire, no? Na naghahanap ng mga dahilan eh. Ba't ngayon ka lang pumipiyok? Samantalang ilang taon ka nang may hawak ng pera. Oo. O kaya nga, Attorney Claire, sabi ni Gerwin Guzon, public official is a public trust, pera ng gobyerno, pera ng bayan. Yun, di ba? At saka kanina kasi, sabi ko, masarap pag-usapan yung kaninang hearing partner eh. Alam ba, habang hinahanap Attorney Claire, teka lang, Attorney, nasa lobby daw po yung bigay ni MGN Vision. Pakuha na lang kay Oo, nasa lobby daw yung bigay ni MGN Vision, Attorney. Thank you, MGN. Umuwi na yan. Siguro nasa na yan eh. Nasa bansa niya na. Nasa bansa na. Ng ibang bansa pala. Thank you, MGN Vision. At ang nagpadala niya si Angela Gonzaga. Thank you, Angela. Attorney, nakakaganda ba itong ganitong mga sagutan ng ating mga public officials in the person of the Vice President? Di ba? Sa akin? Sige lang. Kasi mas nalalaman natin kung ano yung mga lihim nila, di ba? Diba? Kaya ang nakakatakot doon, hindi ba gawa lang na intriga? Oo. Diba? Kasi, ayoko naman sabing mana siya sa tatay niya. Kasi sabi yung tatay niya, ever since nung naging fiscal siya, natuto siyang gumawa ng intriga. Natuto rin siya magplanta ng ebidensya. Diba? Ang sabi dati ni VP Sara, lumaki siya sa universe ng politika, at saka ni school. So, kung, iniisip ko lang kung inamin ni dating Pangulong Duterte na siya ay magaling gawa ng intriga at magplanta ng ebidensya, nung siya ay fiscal, anak na siya, saan siya lumalaki, hindi naman lihim yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. So, doon ba siya napagtatagni-tagni mo, no, Attorney Claire? Ayan. It can be true. Can be. Yung mga sinasabi niya ngayon, na simpleng tao lang siya. Pero,
Meron kasi siya sinabi. Hindi ko lang matandaan kung saang video, partner eh. O ano yun? Pero Ito? sure ako eh. Oo. Hindi ko alam kung sa hearing ng Senado, sa budget hearing, o sa press con Okay. niya. Ang sabi niya kasi, laki ako, kumbaga ang universe ko politika, kumbaga doon ako lumaki sa school. Oo. Yun daw yung mundo niya eh, sa politika eh. Oo. So, Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Walang tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawan ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Notre-Ban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. So, kanina sa hearing. Oo. Okay? So, habang hinahanap, ikwento natin yung nangyari sa sa hearing kanina.
Sasabi ko, since merong video, yung first part kagabi pa lang, Oo, attorney. inisip ko, hindi to darating. Mm-mm-mm. And, ang tingin ko, hindi niya rin nakakayaning umaten. Okay. Di ba? Kasi lalo siyang mapipiga. Oo. At saka, attorney, baka rin pag umaten siya, hindi maging maganda yung mga palitan ng mga salitaan eh. Mas kumbaga matatalupan siya, lalabas yung totoo Oo. niyang ugali. Oo, nung palang una, di ba, Attorney Claire, marami na mga lumalabas na memes na sa mga netizens natin na nakita yung kanyang attitude o pag-uugali during the Paano ba hearing. siya talaga, di ba? Oo, Kung paano oo. ba siya talaga. Correct. So, imagine mo, partner, kapag ikaw, kinakausap, tapos spontaneous yung kilos mo, yung sagot mo, lumalabas kung ano ka eh. Mm-mm. Minsan yung katotohanan mo, yung totoo sa'yo, hindi yan nako-cover lang basta-basta. Unless aral na aral ka. Magpaka-plastic. Yun lang, magpaka. May aral na aral Diba? pala sa ganun, Attorney Claire, ha? Oo. At ang sinabi niya ni VP Sara sa hearing ito natatandaan ko kung saan yung sinabi. Oo. Sinabi niya sa hearing sa Senate kay Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano, na hindi siya plastic. Aha. Ibig sabihin, lumalabas kung ano meron siya. Kung ano ugali Diba? niya, attorney, papakita niya. Ang ugali niya. Oo. Oo. Tapos, sinabi niya rin doon sa press con niya na kung hindi naman daw loko yung tanong, tama ba? Yun ba yung word niya? Parang pag hindi naman loko yung tanong, hindi naman, maganda naman daw yung sagot niya. Oo. Pero tingnan niyo yung ibang mga ano niya ha, ibang interview niya. Okay, ito na lang, pinaka-latest. Tinanong siya, sa tingin niya, nasaan si Pastor Kibuloy? Nung hindi pa nahuhuli. Anong sagot niya? Nasa Yes, nasa langit. langit. Oo. Oh, ang tanong ko, yung nagtatanong ba sa'yo ng loloko? Diba? Matino naman yung tanong sa'yo, Seryoso. diba? Oo. Oh. Bakit mo nasabihin nasa langit? Oh. Pabiro Diba? niya yun. Pabiro niyang sagot yun, Attorney Claire, para sa kanya. Naku. Oo. Partner. Kasi, sabi nga nila, nasa langit na pala eh, bakit na-capture pa? Oo. Nasa langit na eh, ba't bumaba pa? Oo. Para magpakulong. Sa langit eh. Hindi, sa akin kasi partner, isa ka sa ikaw yung pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Mhm. Hindi sa'yo dapat nanggagaling yung mga ganyang klase ng sagot. Diba? And the way yung ano niya yung paraan niya, Attorney Claire, kung paano siya sumagot sa hearing. Natatandaan ko noon, si Representative Franz Castro, nagtanong sa kanya, Attorney Claire, yun eh. Ang isinukli niya kasi nga may kaso itong si Representative Franz. Ang dating nun sa akin, personal ko, na ang sinagot niya hindi sino siya para magtanong may kaso nga siya. Parang ang layo ng sagot niya, ang pinag-usapan is budget, Attorney Claire. Bigla siya pumapasok ng mga ganong na hindi naman personal, kundi ang layo doon sa tanong ni Personal niya talaga. Yung na pinersonal niya nga hindi naman bakit ganoon hindi naman sa tayo pareho tayo, Attorney Claire, na pinupunto yung mga napapansin natin, pero bilang public official, 'di ba, dapat makita natin yung kahit paano ay may konting, sabi nga malumanay na salita bilang public official. Oo. Siyempre, partner, imagine mo, ang tanong budget. Yun nga budget. Ngayon, iniisip mo na pag tinanong ka about sa 125 million pesos, pinopolitika ka na. Paano yun? Ganun yung dating. Diba? Hirap yun. To the point na, alam ko na stick to the plan kayo, ilalabas ko kung ano ako. Parang wala kayong mapipiga sa akin. Lalaban at lalaban ako. Ganun yung dating. Oo. Na hindi niya man lang naisip yung taong bayan nakikinig sa maganda niyang eksplanasyon. Diba? Ang dami-daming nakikinig sa'yo
Kasi baka mapaliwanag mo kahit paano mo ginastos yung 125 million sa loob lang ng 11 days. Oo. Saan mo to dinala? Mhm. Kaya ako pinapahanap yung unang video. Kasi sabi niya doon, sabi ko nga, simpleng Sige, tao anong siya. sabi niya? simpleng tao nga. Simpleng tao lang daw siya, ha? Mm-mm. Pero, anong sagot dito ni Congressman Zaldi Ko. Elizalde Ko, sabi niya, simpleng tao daw siya. Pero, meron siyang 400 halos na bodyguards. Yes. Sige. Kanina, binalita yan, na ating radyo man. Oo. Diba? Tapos, diba? Nung nagkaroon ng hearing, Mm-mm. sinabi niya mag-isa lang siya, wala siyang ibang katulong. Pero sa labas daw, sandamakmak ang guards niya. Oo. Diba? So, at sabi pa ni Nico, ni-request niya, humiling pa siya na yung 100 niyang guards na kasama sa hearing, 100. Dami, no? Oo. Pakainin, partner. Imaginein mo yun. Dami, Imaginein mo yun. Sa akin lang, ha? Oo. Di ba dapat cargo mo yan? Dala mo yan, eh. Ang dami, Attorney Claire, no? Ayaw mo bawasan yung budget ng OVP? Oo. Ako mo yun, eh. Oo nga, Tapos Attorney Claire. yung kalambang sikmura ng mga nagbabantay sa'yo, gusto mo pang iasa doon sa house? Oo nga. Diba, Diba? Attorney? Tapos, ito pa. Di humingi ng pagkain ng tig-100. Oo. Food pack. Diba? Dami. Diba, hindi kumain. Sayang daw yung pera, sabi ni Saldi ko. Pera ng bayan yun, Attorney Claire. Alam mo, kasi ito yan. Kaya tingin ko dapat, ito lang ha, sagot kasi, hindi kasi sagot ng OVP yung gastos ng guards niya. Dali. Hindi sagot ng OBP ang pagkain ng kanyang 100 na guard. Malinaw yan, Attorney Claire. Sweldo. Oo, yung sweldo. Pero, Iba. okay. Kaya ganun siya. Grabe, no? Oo. Pero kung galing sa PNP. Oo. Galing sa AFP. Ayun. So, sa laki ng budget niya, na lumalabas is parang 63% or 60% ng tao sa OVP, guards lang niya. Dami, no, Attorney? Mas marami ang guards niya, bodyguards niya, kesa sa tao niya sa OVP. Oo. Pero, yung sweldo noon, hindi sagot ng OVP. At lumalabas kada taon, ang budget ng guards na yon 23M. Oo. Laki, Attorney Claire, no? Bakit nga ba 100? Yun ang tanong di ba? So, itong tingin ko. Oh. So, tuwing may affair siya, magdadala siya ng guards. Pero mga siguro nun, isasanla niya doon sa nag-invite sa kanya. Okay. Hindi natin alam kung ready sila for 100. Parang party na yun na isang... Dami nun, Attorney Claire, Mas marami pa yun sa nagdidibo, Yung ordinary dibo. Attorney, di ko maintindihan. Bakit kailangan ganun kadami? Di ba? Ang bodyguards ng Vice President. Yeah. Di ba? So, ang laki ang dami kasi na isiniwalat ni Kong Elizalde. Si Kong, Tapos, ang sabi pa niya, ano ba yung sinabi niya? Meron pa siya sinabi. Hindi nga daw yan pumapasok ni minsan. Sa DepEd. Nako po, ayan na, nasisiwalat na, Attorney Claire, kanya-kanya na, Pero hindi natin alam, di ba? I-prove niya kung siya ay uma-appear talaga. Baka work from home. Kaya nagawa niya, but anyway, sa OVP hindi natin alam. Kaya nung nag-resign siya, nakapag-travel siya agad. Diba? Germany. And yun na,
Paano yun, Attorney Claire, sa ganyan yung mga hindi pag-attend ng hearing? Talagang, Ang tanong natin, ito. Ang tanong natin, Oo. partner. Ang dami niyang guards pag nasa Pilipinas siya, di ba? oo, dala ba niya? Fear siya, may fear siya Oo, para sa safety ng kanyang pamilya. pamilya, oo. Nung pumunta ba sila sa nung pumunta sila sa Germany, ilang guards ang dala niya? Hindi usapan yung Attorney Claire. Oh. Bakit hindi na pag-usapan? Kasi, di pa siya nakakabalik, malapit na siyang bumalik, gumawa siya ng intriga. Yun. Oh. Tinaway niya si General Marbil. Patungkol sa kanyang pagbawas ng security. Oo. Na bago siya umalis, actually, partner, sabi niya okay lang. Oo. Okay lang. So in other words, tapos na yung pag-uusap natin sa guards. Bakit bago ka bumalik, nakaisip ka ng ibang issue para pagbalik mo, hindi pag-uusapan yung trip mo sa Germany, kundi yung galit mo kay General Kasi Marbil. ano yun na hindi talaga pinag-usapan yung Attorney Claire eh. Wala yun eh. Yeah. Oo. Kasi kung inisyo niya yung General Marbil. Tapos inisyo niya, pagbalik niya, sabi niya, I will use my resources, the social media, Oo. to show to you how to command. Oo. Ang dami niyang binagsak na intriga para di pag-usapan yung Germany trip. Oo, hindi nga napag-usapan yung Attorney Oh. Claire. Oo. Tanong natin, takot ka sa buhay mo, takot ka sa buhay ng pamilya mo, ilang guards ang dinala mo? Kasi kung wala kang dinalang guards, totoo na may fear ka sa buhay mo, saka sa pamilya mo. Oo. Diba? So, yun lang yung ating Tanong. naiisip, diba? Pero kapag ganyan, Attorney kaya- Claire, ang kamera, paano na yung kanyang budget, hindi ba? Wala, suspended. Ano pa? Itutuloy. Tutuloy. Matatawag pa siya rin. ulit. Nako po. Paano kung di na naman umaten, hindi ba, Attorney Claire? Okay. Kasi ito yung basa. Oo. Kaya kailangan i-suspend. Kasi on the third hearing, kahit wala siya, magdi-deliberate na tungkol sa paano babawasan. Yun yung tinuro ko. Bakit? Oo. Nakikita kasi ng mga mambabatas, okay, maliban kay kasi sa Senado, ang tumutol lang dyan, si Senator Riza. Oo. Wala na iba. Mm-mm. Lahat friendly. Kay VP Sara. Diba? Mm-mm. Lahat yung friendly. So, parang accepted nila lahat. Sino-sino ba nandun? Si Jinggoy? Siyempre, si Bongo. Sino pa? Basta lahat approve sila eh. Okay? Except for So, si Senator Riza lang yung nag-question at doon lumitaw yung isang kaibigan. Oo, na libro. Oo. Because of Senator Riza. Oo. So, sabi ni Senator Riza, bakit yung trabaho mo, yung pinababudgetan mo, kumbaga, doble-doble na to. Kasi itong trabahong ginagawa mo, di umano, ay trabaho na ng ibang ahensya. Oo. Diba? Yung pagbibigay, sabihin mo, yung tree planting. Para yan syempre sa natin, environment natin, natural resources, DNR. Puno eh. Diba? Environment. Mga libreng sakay, libreng tinapay, pwede na rin niya sa DSWD kasi marami na yan. Metupad, AIX, ang daming ayuda. So, pandoble ka lang. So, yung hinihingi mo, bigyan na natin sa tamang ahensya. Yun yung sabi ni Senator Riza. Doon nagpintig ang tenga ni Oo. At doon na lumabas yung pati sa Davao, nagpupunta. Oo. Ayan na. Nagbago Ihip yung ng niya. hangin, oo. Di ba? Para bang layo-layo, lahat Attorney Claire. politicizing na. Pero gusto ko yung Diba? mga nila, Attorney Claire, yun yung mga social. Yun yung mga social na mga pasaringan sa isa't isa. Ganun pala mga social na pasaring. Sige, sino social doon? At dalawa. Para Senator Riza. Kasi Medyo. iba dating ni VP Sara eh. Oo. Cool na cool si Mainit ko. Senator Riza eh.
yung pagsasalita ni VP Sara, may isip mo nung sinuntok niya yung sheriff eh. Oo, nakita mo na sa Davao, no? Diba? Nag-ano sa isip mo eh, no? Matapang eh, oo. Kaya pala gusto ko makuha yung yung first part, kasi sinabi niya doon na never siyang umabuso ng kanyang kapangyarihan kapag siya, kumaga may hawak siyang opisina. Oh. Or meron siyang power. Never niyang inabuso yung power. Eh, syempre, pag sinabi mong inabuso yung power, agad isipin mo yung sinuntok niyang sheriff. Oo. Naku, ano yun, pinag-usapan talaga yun, Attorney Claire. Oo, trending. Oo. Diba? Bakit? The mere fact na nanuntok ka ng sheriff, na gumagawa ng trabaho niya dahil nag-i-implement ito ng execution partner eh. Nagsiserve siya ng writ of execution, di ba? Kasi may decision yung court na papaalisin na yung mga informal settler dun. Oo, tama. Pero Dumating anong siya. ginawa? Galit siya. O, di sa Dumating pak. siya eh. Oo. At may nabasa ako, actually, hindi na siya isang sapak ha. Hindi ko na siya mapakita mga kaklir. Hindi ko na siya mapakitang video na siya. Kasi brutal. Nagigano siya, naku-question siya pag pinalabas sa video. Oo. At suitability siya. So, kumaga, ibig sabihin, kung dito sa YouTube na at suitability siya, ibig sabihin, brutal yung ginawa niya. Oo. Talagang, Brutal. Nakikita, diba? oo. Nakikita ngayon kung ano talaga yung ugali, no, ni VP. Oo. Diba? Kaya, parang ang hirap mong sabihin na hindi ka umubos sa kapangyarihan mo. Dahil at that time, ang ginagtrabaho ng sheriff ay utos ng korte. Musunod lamang, Attorney Claire, oo. Kaya nga di ba, para bang, sila ba naniniwala sa courts? Naniniwala ba sila sa ruling ng mga courts? Kasi tandaan mo, may order ang court para sa warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Hindi nga nila pinush na sumuko ito ng voluntaryo. Diba? Kaya wag nila sasabihin, mga ka-clear at mga ka-UB, na si Pastor Kibuloy ay sumuko. Ayan, Attorney Claire. Kasi hindi mabenta Parang yung makakarinig niyan, parang ayaw nila mag-isip yung taong Actually, nung nagpapaliwanag kay abogado ni Pastor Kibuloy kay Aljo nung isang araw, nakikinig ako, Attorney Claire, naguguluhan din ako sa paliwanag niya ba't kailangan magulo talaga pag hindi nangyari. Ba't babalik pa sa KOJC compound, hindi ba? Parang, di ba? One way to prove na General Torre was wrong, doon ka Yes, that's true, Attorney Claire. Tama ka dyan. Naku. At, yun. At, ayan, ang mga reaction ng ating mga ka-UB, Attorney Claire. Ayan. Sabi ni, okay. Thank you daw sa tatlong senators. Sabi ni Enemy Downfall na ang paghuli kay Kibuloy isinama ba naman sa lunch food head count, sabi daw. Ayan. Oo. Okay. 100? Oo. Grabe, dapat nga ganyan sa bulsa niya Ito, ang dami-dami niya. Siya naman yata ang pinakamaraming guards Diba? Sobrang dami yun. Tapos, ito pa. Itong si Congressman Marcoleta kanina, partner. Ayan, hindi ko alam kung nasagot mo. Uh-huh. Ay super na makadepensa kay VP Sara. Okay. Bigyan daw ng interbranch courtesy. Di ba? Yung tatawag nilang parliamentary courtesy. Paano mo nga, buti na lang si Congressman Paduano nag-react. Paano ka naman bibigyan ng courtesy? Hindi nga tayo binibigyan ng courtesy. Hindi nga tayo binirespeto o wala. Hindi umattend, ni isa. Oo. Ni isang representative partner, okay lang sana kung lahat ng representatives niya pumunta. Siya lang wala. Pero lahat di mo pa atinin, talagang pambabratstos yun. Diba? Pinagsamang brat saka tapos meron siyang sariling pahayag niya, 'di ba? Na lumabas nga sa social media. Nandoon siya nagsabi ng kanyang mga na hindi yung proper forum para ikaw ay magsasalita diyan. Bakit? Yung nagtatanong sa iyo diyan, hindi ko alam kung nabayaran mo.
Yes, Kung part that's a ito question. ng propaganda mo. Yes, that's a question. Diba? Attorney Siyempre, Claire. kung host siya, ala namang ilibre. Oo. Trabaho niya yung mag-host eh. Oo. Diba? Kahit hindi ipakita mo kanon, at di namin alam kung ilang beses na edit yan. Mm-mm. Diba? Dapat, pumunta ka sa kongreso, sa house, doon ka magnangak-ngak, Oo. diba? Kasi under oath yun. Pero palagi ko, attorney, wala na. Hindi na talaga ano yun. Oo. Hindi na mahirapan kasi siya Papakita. sumagot. Oo. Oo. Kasi, may notice of disallowance eh. Di i-prove niya na mali yung COA, mag-apila siya. Tapos, ang sinasabi pa kanina ni Congressman Marcoleta, naghihintay, bakit daw kailangan take upin yung 125 million pesos? Eh, nasa COA na. Oo. Kaya nga di ba, binigyan nga siya ng notice of disallowance. Sabi niya, di ba, you're just waiting for the reply. When in fact, it should be the appeal. Lawyer sa to si Congressman Marcoleta. Pero para masway niya yung mga tao nakikinig, reply, appeal, pareho lang yun, which is no. It's wrong. Oh, okay, attorney. Oo. Wrong yun. Huwag kayo maniwala doon na ang reply at appeal, pareho. Ang reply, sagot. Di ba? Sagot yun. Ibig sabihin, wala pang decision. Sinasagot Yung mo. appeal, may decision na kasi may notice of disallowance na. Ayun ang So may kaibahan. binaba ng may binaba ng resolution. Oo. So yun naman. So you will not reply. You will not just file a reply. You will appeal. Mhm. Makikiusap ka, please po, mali po ang findings na to. Ito po yung mga resibo ko, pak. That is Yun ang appeal. Okay, yan. Malino, Oh. attorney Claire. Oo. Hmm. Wala. Tingnan natin kung saan ngayon ang papunta niyan. Sabi ni Melky Bilal, attorney Claire, maybe BP Sara is acting like a child. Sabi niya, a spoiled brat because she used to be criticized from previous years. She's being pampered by excessive budget to make her become spoiled brat. Sabi ni Melky Bilal. Oo. Pwede. Alam mo, pwede. Kasi sabi nga niya, lumaki siya sa politika. Bata pa lang siya, tatay niya may kapangyarihan eh. Hindi lang basta ordinaryong politiko ang tatay niya, matapang na politiko. O kaya Laging may baril. Kaya matapang Oh. si Vice President Sara, di ba? Oh. Kaya nga kapatid Sherit nananapak. Anong laging order ni Pangulong Duterte? KILL. Mhm. So, talagang bully. Lalaki yung mundo mo sa pagiging bully. Hindi ko sinasabing bully siya, ha? Pero yung surroundings na gano'n at nakikita mo tatay mong ganyan, bully ang dating. Oo. Yan ang Diba? nakikita. At yun ang nakikita ng iba nating mga kababayan at pagmamasdan sa kanya. Attorney Claire, Yes. 9:30. 9:30, live stream po tayo sa Batas with Attorney Claire YouTube channel. So maya-maya kita po tayo ulit. Yes, okay. Okay, And with partner. that, Attorney Claire, muli tayo magkasama-sama bukas sa ngalan po ni Radyoman Rod Marcelino, Radyoman Jenny Pahilanga. At ako po sa Attorney Claire Cas, nagpapalalang magtulugan ninyong karapatan.